Pinatay at hinihinalang ginahasa ng kapitbahay ang isang grade 4 student sa Tupi, South Cotabato. Nakatutok si Jonathan Andal. May 10 nang huling pumasok sa paaralan sa Tupi, South Cotabato ang grade 4 pupil na si Casey. Di niya tunay na pangalan. Pero nang sunduin ng kanyang ama, wala roon si Casey. Nagtaka siya na ang sabi ng gwardiya na umuwi na daw yung bata. So umuwi siya, dumating ang alas 5 ng hapon hanggang magdilim na, wala pa rin bata na nakarating sa kanilang bahay. Nagpatulong ang pamilya na hanapin ang bata hanggang natagpo ang patay ang kanyang anak sa sapa malapit sa isang pinyahan, nakababa ang salawal at napinsala ang muka. Sa investigasyon, sinabi ng ilang saksi na huling nakita ang 10 taong gulang na biktima kasama ang lalaking kapitbahay na edad 44. Hinuli ng mga pulis ang sospek. Iba ang magtanong sa kanya, iba ang kanyang sagot. Hindi consistent yung bakit nandoon siya sa abando o sa isolated place na yon. Hindi man siya worker doon sa dole o sa pinyahan. Habang kinukunan ng fingerprint sa presinto ang sospek, nakipag-agawan daw siya ng baril sa pulis. Nasaksihan ito ng isa pang pulis at binaril nito sa ulo ang sospek. Dead on arrival siya sa ospital. Kinundina ng Department of Education ang pagpaslang sa bata at nakiramay sa pamilya at mga mahal sa buhay ng biktima. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Patay ang 5 taong gulang na bata matapos hampasin ng bato at lunurin ang kanyang kapatid sa ina sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ayon sa pulisya, galit ang 14 na taong gulang na suspect sa kanyang stepfather matapos mabagsabihan dahil sa pananuntok. Napagbuntunan daw ng galit nito ang nakababatang half-brother niya. Ang 8 taong gulang na kapatid ng biktima na kasama nilang maligo sa dagat ang nagsumbong sa pangyayari. Na-turn over na sa DSWD Home Care Facility ang suspect. Isa ka rin ba mga kapuso sa mga goals na makita ang pamosong Aurora Borealis sa hilagang bahagi ng mundo? Maswerte ang nasaksihan ng kababayan natin nasa Vancouver, Canada. Ang kwento niya, hindi pa raw agad niya nakita ang nagagandahang ilaw pero nung ginamitan na nila ng camera ay lumutang na ang mga kulay na blue, green at violet. At meron din yan sa Southern Hemisphere na ang tawag naman ay Aurora Australis o Aurora Australis. Hindi ito normal na makita sa ibang bahagi ng mundo gaya sa Vancouver sa Canada at Northern California at Alabama sa Amerika. Ay sa Pag-asa, napoprotektahan tayo sa mga solar flares ng magnetic field pero may weak spot dito sa may northern at southern hemisphere kaya sa mga lugar na ito lang nagmamanifest ang mga aurora. Full of fun and adventure ang pagdiriwang ng ilang pamilya sa Mother's Day sa isang theme park sa Santa Rosa, Laguna. At nakatutok doon live si Jamie Santos. Jamie? Pia, ngayong araw ng mga nanay, ilang mami ang piniling mamasyal kasama ang kanilang pamilya sa isang theme park dito sa Laguna. Family bonding ang naisip ng first-time mom na si Ann ngayong Mother's Day. Sineselebrate din po na first-time mom. Nung una po, parang naku-culture shock pa sa nangyayari. Pero ngayon naman po, sanay na at masarap po. No problem din para kay Mami Leia kahit pang kids ang gimmick ngayon. Mas damang araw niya ang pagiging ina. Kasi pag masaya sila, masaya na rin po ako. Kulang man daw sila ngayong Mother's Day dahil nasa abroad ang kanilang padre de pamilya, hindi naman ito nagkulang para ipadama na siya ay mahal ng kanilang pamilya. Kaya ngayong special day, bonding sa ride silang mag-ina. Sabi po ng asawa ko ay yung mag-celebrate po kami dito. Kami mag-inada ng aking asawa na sa ibang bansa. Kaya binigyan niya ako ng pera. Pwedeng gift kay Mami ang live sketching tulad nito. Isang concert ang handog ng theme park para sa mga ilaw ng tahanan ngayong Mother's Day. May iba't ibang treat din for all the moms ang ilang kainan sa lugar. Pia, maraming nanay ang pagod araw-araw para maitaguyod ang kanilang bahay at buhay ng pamilya. Kaya ngayong araw-araw nating ipadama ang ating pagmamahal sa ating mga ina. Kaya Happy Mother's Day sa lahat ng nanay, mama at mami. Happy Mother's Day, Pia! At yan ang latest mula rito sa Santa Rosa, Laguna. Balik sa inyo.
At syempre sa iyo rin, Jamie, happy Mother's Day. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Heartbroken na ibinalita ni Kapuso fashion icon Heart Evangelista ngayong Mother's Day na for the 4th time. Bigo ulit siyang magkaanak. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. May San Francisco. Ganyan sinimula ni Heart Evangelista ang kanyang handwritten letter na shinare niya sa kanyang Instagram para ito sa kanyang anak na si Francisco. Nasabi ni Heart, tumigil ang heartbeat a few days ago. Isa raw ito sa kanyang biggest heartbreaks. Bagaman heartbroken, nagpasalamat si Heart kay Francisco na nagparamdam daw sa kanya ng pagmamahal. Binati rin ni Heart ng Happy Mother's Day ang mga ina, fur moms, mothers to friends, at mga tulad niyang kapareho ng pinagdadaanan. Sabi ni Heart, fourth angel nila si Francisco. Nitong Marso sa exclusive interview sa Fast Talk with Boy Abunda, inamin ni Heart na nawala rin ang ina-expect nilang baby girl ni Cheese Escudero na si Sofia Heart. Noong 2018, nagkaroon din ng miscarriage si Heart sa kanyang baby twins. Hindi pa man pinapalad na magkaroon ng sariling anak, ina pa rin ang turing ni Heart sa sarili as a fur mom at sa pag-aalaga sa mga anak ni Cheese. Mother's Day is always special for me because I have 2 kids also with me na pinalaki ko since they were 4. So I'm, spending a lot of time with my family these days. I really make time talaga to make sure I try to be as present as possible kasi syempre kailangan yun sa molding ng kanilang pagkatao. So, masaya. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Nakapag-makeup transformation na ba ang lahat? Hindi nagpakabog sa Piliin Mo ang Pilipinas trend sina Unkabogable Vice Ganda at Asia's Limitless star Julian San Jose. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Si Maria Clara, taos-pusong pinili ang Pilipinas. Nagpasa ng takdang araling pasok sa Piliin Mo ang Pilipinas Challenge si Asia's Limitless star Julian San Jose. In character pa siya as Maria Clara ng hit Kapuso series na Maria Clara at Ibarra. Wala pang 24 hours since in-upload, may mahigit 1 million likes na yan sa iba't iba niyang social media accounts at 6.1 million and counting ang views sa TikTok. Full support ang kanyang Kapuso stars, especially the other half of Julie Ver, River Cruz at si Binibining Clay Barbie Forteza. Hirit ng netizens, galaw-galaw naman daw, Clay. Abangan nyo, ang dami mga pinapagawa sa akin. Usap-usapan din ang unkabogable version ng Showtime host na si Vice Ganda. Dahil from this to this. At ang bayan niyang pinili nasa dulo ng bahaghari. Truly mothering si Vice sa kanyang Piliin Mo ang Pilipinas Challenge. Beyond the makeup transformation, ipinakita rin niya ang ilang social issues kabilang ang pag-water cannon ng China sa barko ng Pilipinas. Pinuri at pinasalamatan pa siya ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. This is the right time for us to realize na dapat kahit anong, kung nasa gobyerno ka man, nasa pribado ka, piliin natin ang Pilipinas. Ang slay at relevant paandar ni Meme, pinusuan at hinangaan online. Lalo na ang mensahe niyang kahit mahirap kang ipaglaban, pinipili pa rin kita, Pilipinas. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas, Ivan, and happy Mother's Day, Pia. Thank you, Nelson. Bumuo ng tinatawag na super body si Pangulong Bongbong Marcos para anya paigtingin ng pagtatanggol sa karapatang pantao sa bansa. Tututukan ng Special Committee ang pagpapatupad sa Administrative Order No. 22 na layong paigtingin ang pagsusulong at proteksyon sa karapatang pantao sa Pilipinas. Pamumunuan nito ni Executive Secretary Lucas Bersamin na siyang lumagda sa AO22 nitong May 8. Ikinalulugod naman ng Gabriela Party List ang hakbang ng Pangulo sa pagprotekta sa karapatang pantao pero mahalaga raw ang pagpapatupad at pagtanggal sa mga balakid dito. Mga kapuso, ihanda po ang inyong mga payong dahil inaasahang uulanin ang malaking bahagi ng bansa bukas. Batay sa 4 p.m. Bulletin ng Pag-asa, easterlies ang nagpapaulan sa maraming bahagi ng bansa.
Kabilang na ang Metro Manila, Davao Region, Sorsogon, Barm, Zamboanga City at Zamboanga Sibugay. Batay sa rainfall forecast ng Metro Weather, may chance ng ulanin ang malaking bahagi ng Palawan bukas ng umaga. Sa hapon, posibleng ulanin ang malaking bahagi ng Northern at Western Luzon. At may chance ng heavy rains na mararanasan sa ilang lugar, partikular sa Central Luzon. Sa Metro Manila, posibleng ulan sa hapon hanggang gabi. Gayon din sa ilang bahagi ng Central at Western Visayas bukas at malaking bahagi ng Mindanao. Ngayong araw, 49 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index na naitala sa Aparig, Cagayan. At bukas, 36 na lugar sa bansa ang posible na sa danger level ang heat index. Isang masayang Happy Mother's Day po sa mama mo at mama ko at syempre sa iyo, Mama Pia. Thank you, Papa Ivan. At sa mga ina po ng tahanan na siyang gumabay sa atin simula po sa pagkabata. Itiyak may mga namana tayo sa kanila na masasabi talaga natin, anak nga ako ng nanay ko. At ang halimbawa niyan, sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Ano ang mga namana mo sa iyong ina? Yung pagiging loyal, yung pagiging masiyahin. Sa tahanan kung saan una tayo nagkakaroon ng kamalayan, kadalasang una nating natututuhan ang nakikita natin sa ating mga magulang. Pero hindi lang yan ang namamana natin, kundi pati ang mga nakaugali ang masasabi mong anak ka nga ng nanay mo. Yung bigla-biglang nagagalit. Ginagawa ko po sa kuya ko. Kunyari po, need niya ng, naghanap siya ng things na kailangan niya po. Tapos alam ko na agad ko saan po nakalagay. Sabi nga ng ilang netizen, namana nila ang pagiging quote-unquote Armalite ng kanilang mga nanay. Yung iba naman daw, ang pagiging madiskarte. Si Erica, ang paraan daw ng panenermo ng kanyang ina ang namana. Sabi ng mga kapatid ko, parang kung si mama, naaalala ko siya and then na-realize ko na tama naman pala yung mga sinasabi niya sa amin dati. Ayon sa life coach na si Nathaniel Chua, bukod sa lukso ng dugo, ilan sa pwedeng magpaliwanag sa fenomeno na ito ang likas na kagustuhan nating mga tao bilang social creatures na mapabilang o mabilong. Mga rules, no, about kung paano mabuhay, kung paano kumilos. Lahat tayo gusto natin magbilong. Social animal tayo, so kailangan natin meron tayong grupo. You learn that from an elder. May ibang kaugalian din na nagsisilbing magandang alaala o palatandaan ng dapat o hindi dapat gawin, na syempre ang unang nagturo ang ating mga ina. Pag nai-stress sila, hindi sila umiiyak, hindi sila natatakot. We tend to copy each other. Pero kahit ano pa mang namana o nagaya natin kina nanay, mami, mama o mamshi, ang mahalaga, nagagamit natin ang mga bagay na ito para magtagumpay sa buhay. Kaya para sa lahat ng ina, tita, lola o nagsisilbing mother figure ninyo, Happy Mother's Day. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng mga Pilipino. Nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, maging updated sa showbiz happenings anumang oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. At para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.